Hindi gaya ngayon, ang problema ay hindi nagmula sa anumang gulo, sa anumang kabilang bahagi ng mundo. Hindi krisis sa supply at presyo ng langis. Ang problema ay likha mismo ng mga opisyal na siyang inasahan natin. Ang responsibilidad ay panatilihin na tuloy-tuloy lamang ang power supply ng Pilipinas. Kakulangan sa paghahanda at kakulangan sa husay sa pangangasiwa. Kinulang sa pagpaplano ay nako Diyos ko. Lalo na sa mga power plants na antigo na at pumupugak-pugak na. Mga power plants, mga pangunahing inaasahan na pinagkukunan ng power ng Luzon, Metro Manila at iba pang mga isla. Pero ang pinakatinamaan talaga at pinakanakaramdam, pinakakawawa sa lahat, ay yung mga medium to small scale na mga negosyo. At nangyayari ito noon sa takip silim ng pamumuno ni Cory Aquino. Isang napakalaking black eye sa tinatawag na ina ng tanglaw ng demokrasya. Sa pagkakataong yon, kung Pilipino ka, na ka na lang talaga sa nangyayari sa iyo. Ang krisis sa kuryente ay napakalaking black eye sa pamumuno ni Cory Aquino. At halos hindi nga, parang halos pinasadahan lang. Mabilis ang pagkakabanggit sa huling SONA ni Cory Aquino. At isang paragraph lang ang banggit sa problema sa enerhiya sa kauna-una ng SONA ni Fidel Ramos noong July 1992. Ang sabi sa SONA niya ay minabadali na lang ayusin ang problema ngayon at kinakailangan na buuhin ang isang Department of Energy. Nakalaunan, dahil din kay Ramos, magiging useless din pala pagdating sa usapin ng pag-regulate ng presyo ng petrolyo. Palakpakan tayo. Noong 1986, 4 na buwan lang matapos mapatalsik ang diktadurya ni Marcos, ay inabolish ni Cory Aquino ang maraming sangay ng gobyerno ni Ferdinand Marcos Sr. Kasama na ang isang ahensya na nakatoka planuhin ang isang napakahalagang pangangailangan. Inabolish niya ang Ministry of Energy at ang napokor, ang Petron, ang PNOC, ang Philippine National Oil Corporation ay nilagay sa ilalim ng pangangasiwa ng Office of the President. At eto ka, sa dalawang pangunahing proyekto nakaangkla ang pangmatagalang plano ng gobyerno ni Marcos para sa enerhiya. Ang isa, ang mga serye ng hydroelectric dams na gagawin o itatayo sa Chico River, no, sa Cordillera. Ang isa naman ay ang Bataan Nuclear Power Plant. Dalawang dambuhalang proyekto na parehong nasa Luzon na talagang aayos sana sa kuryente needs ng isang lumalaking populasyon. Ang PNOC, of course, kasama na rin dyan yung Bataan Nuclear Power Plant, yan ay yung tugon supposedly ni Marcos dahil sa dalawang oil crisis na naranasan ng kanyang panguluhan noong 73 or 74 at noong 1979 na ang pagsalalay sa isang commodity na kailangan pang i-import mula sa isang bansa, mula sa rehiyon na napaka-unstable ng politika ay hindi na dapat mangyari pa.